nag-alala ang ina na si Nora. Hindi niya tunay na pangalan. Nang ang kanyang anak na si Fatima, hindi rin niya tunay na pangalan, biglang namilipit sa sakit ng tiyan. Hindi niya ma-explain, basta masakit daw po. Yung tiyan niya, lumalaki na siya, tapos matigas na matigas po. Grabe yung suka niya. Malapit na tayo. Si Fatima agad isinugod sa ospital at napakamot uli sila ng ulo nung nalamang ang kanyang dinaramdam hindi kayang idaan sa simpleng gamutan lang. Si Fatima kasi kinailangang operahan. Pag hindi pa ako pumayag sa operation, baka kung ano pang mangyari sa kanya. At halos nagtayuan daw ang kanilang balahibo nang may nakuha mula sa tiyan ng dalaga. Para siyang daga. Yung isa yung malaki, black. Tapos yung 4 man siguro yun, or 3. Mayroon lang siya nakabalot na yellow. Ano ang nakuha sa loob ng tiyan ni Fatima? In the world, nasa 120 lang ang recorded cases. Kaya sobrang rare talaga nung kaso ng pasyente natin na to. Mga magulang, nababantayan niyo bang maigi ang inyong mga anak? Nitong December 30, ang payapang gabi ng pamilya na nakatira sa Kidapawan City sa North Cotabato, nabulabog nang sumakit ang tiyan ni Fatima. Grabe yung pagsusuka niya. Halos hindi na daw siya makatayo. Naisugod siya sa ospital. Nasa Jensen po ako that time. Nagdasal ako while nasa biyahe ako na malampasan niya yung nangyayari sa kanya. Pagdating ko doon, hindi ko maiwasan na mag-iyak nung makita ko yung anak ko na namimilipit sa sakit. Agad siyang sumailalim sa iba't ibang mga pagsusuri. Nakita doon sa x-ray niya na merong bukol. Hindi siya ma-explain na bukol, lumalaki na siya, tapos matigas na matigas po. Grabe yung suka niya. Dahil dito, kinailangan ding operahan. I-address yung cause. So in this case, foreign body ingestion. Pwedeng ito mag-cause ng pagbabara sa bituka. Pag mas lumala pa or sa severe cases, magkaroon ng perforation or pagkabutas ng bituka. Siyempre, pag di naagapan, pwedeng ikamatay ng patient. Andun yung takot ko na baka hindi niya kayanin. Sabi ko sa kanya, kahit anong mangyari, sabi ko, wag mong kalimutan ang Allah. Pero dinaga ang kanilang mga dibdib nung nakita kung ano ang nakuha sa loob ng tiyan ni Fatima. Para siyang daga. Isang malaki dan 3 ata na maliliit yun. Hindi ako makapaniwala na ganun yung nakuha sa kanya. Hanggang inamin ni Fatima na di umano meron siyang kaibigan na nag-udyok sa kanya na kainin kung ano ang nakita sa kanyang tiyan. Itanong ko sa kanya, bakit ganun, umabot ka ng ganun? Meron daw siyang kaibigan. Babae po, mahaba ang buhok, pangit daw ang itsura. Nag-comment talaga sa kanya na kainin niya. Nag-start daw yung pag-eat niya last 2021. Pag every time na masaya siya, may problema siya, kapag nag-iisa siya, and then pag magising siya ng hating gabi, mabibigla na lang siya. Nung mga panahong yun daw kasi, dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang pamilya. Nagkasakit kasi ako, and then merong misunderstanding sa amin dalawa ng father niya. So parang naaawa daw siya. Ang dami ko nang iniisip, daming bayarin. So yun na, every time, pag may ginagawa, pag happy siya, sad, so yun yung ginautos sa kanya is kainin yung... Ano ba talaga itong bumara sa tiyan ni Fatima na nagdulot sa kanila ng malaking problema? Dadagain lalo ang inyong dibdib sa mga revelasyon Para siyang daga. Yung isa yung malaki, black. sa aming pagbabalik. Dalaga sa North Cotabato. Ilang gabi nang sumasakit ang tiyan. At nung siya'y operahan ng mga doktor, nang hilakbot sila nung nakita kung ano ang sanhi nito. Para siyang daga. Yung isa yung malaki, black. Tapos yung 4 man siguro yun, or 3. Mayroon lang siya nakabalot na yellow. Pero hindi ito hayop, kundi kumpol-kumpol at nagkabuhol-buhol ng buhok. Paano
ito napunta sa tiyan ni Fatima. Si Fatima, palaayos daw talaga. Mahilig siya ng passion. Kung ano-ano yung style na buhok na ginagawa niya. Kaya ganun na lang daw ang pagtataka ni Nora nung napansin niya na ang buhok ng kanyang anak umiiksi at numinipis. 2024 man siguro. Sabi ko, ano ba nangyayari sa buhok mo? Bakit ganyan? Pag wala siyang hijab, makikita mo yung mga buhok na yan nagtayuan po. Na parang bagong tubo. Yun pala, si Fatima mismo ang kumakain ng kanyang buhok. Ilang ulit po kami nagupitan ng buhok. Yung sa kanya, siya yung naglinis nun kasi sabi ko, ikaw na bahala maglinis niyan. Nagulat ako, bakit ganun? Nagkakain ba siya ng buhok? Di umano, may kaibigan siyang nag-udyok na gawin ito. Hindi ako makapaniwala na ganun yung nakuha sa kanya. Walang halo po na dumi. As in, purely hair po siya. Yung buhok hindi natin na digest. So, kung kinain natin ito, lalabas din natin ito na buhok pa rin. Dahil ito dun sa compressive effects ng hairball, sumasakit yung tiyan natin. Delikado ito. Ang laking question mark sa isip po, bakit buhok? Ayon sa eksperto, si Fatima posibleng may kondisyon na kung tawagin Rapunzel Syndrome, hango sa kwento o fairy tale na si Rapunzel na ang buhok pagkahaba-haba. Ang Rapunzel Syndrome karaniwan daw dulot ng psychiatric condition katulad ng trichotillomania o yung nakaugalian na paulit-ulit na paghila ng buhok. Gayun din ang tinatawag na trichophagia o ang pagkain ng sariling buhok. Baka yung bata, dahil nasa-stress siya, doon siya nakakuha ng tinatawag natin na enforcement, na nare-reward siya. Mukhang may kinalaman ito sa mga family conflicts o di kaya interpersonal conflicts niya. Halimbawa, hindi expressive yung bata, doon niya na ilalabas. Yung sa Rapunzel syndrome, nagagamot naman yan, operasyon ang usual. Pagdating naman sa psychological condition, cognitive behavioral therapy, kung saan yung kanyang pattern of thoughts ay ima-manage, imbis na yung buhok na hinilahin niya o kainin niya, meron siyang stress ball na hindi nakakasama o nakakasakit sa kanya. Pwedeng nagkakaroon siya ng imaginary friend. At itong kaibigan na ito ang nagsasabi sa kanya na tanggalin mo o kainin mo yung buhok. Hallucination, kung ito ay actual na naririnig, pwede rin na ito ay isang paniniwala. So ang tawag naman doon ay delusion. Kaya napakahalaga talaga na magkaroon ng psychological assessment yung bata. Itong tinatawag na imaginary concept po ay ito ang tinatawag namin na dasar o evil. Ito ay kinikonsider sa Islam na haram. Kung baga ay nagmi-mislead sa mga tao, dapat serious tayo. Ang maging kwan natin is connection. Huwag po tayong mag-isolate. Panatiliin natin ang pananalig natin kay Allah. Susundin ko po yung sabi ng doktor na ipapa-refer daw kami sa psychiatrist. Ang problema, hindi sapat ang kinikita ni Nora bilang guro at ng kanyang mister na driver para sa mga gastusin sa pagpapagamot ng anak. Kulang na kulang po talaga. Pag wala akong pera, paano na lang? Ma'am, from Social Welfare po. Ang mga kawani ng Kidapawan City Social Welfare Office nagpaabot ng tulong. Ang aming programa nagbigay din ng tulong pinansyal. Hindi ko pa expect eh. Thank you so much. Food packs, tsaka po financial assistance, 10,000 pesos. Pwede po natin silang i-refer sa DSWD sa provincial government. Nag-o-offer din po silang assistance. Thank you so much po talaga, ma'am. Malaking tulong na po ito sa amin. Samantala, matapos ang mahigit 1 linggong pagkaka-confine sa ospital, kahapon lang na-discharge na si Fatima sa ospital. Mayakap yung mga kapatid ko po. Also makita sila ay makapagpahinga din po. Excited ako na gawin. Ngayong nakauwi na siya, mas okay na din kampante, kaya lagi na din makita po. Basta masaya po. Marami rin nagsasabi na gusto mo bang sabihan ng tao na buang yung anak mo? Sabi ko, kung iisipin ko yung negative, napaka-selfish ko. Pag hindi mo senior, walang awareness para hindi na mangyari doon sa ibang tao pa. Samantala,
makitala ang kumpol ng buhok na nakuha sa tiyan ni Fatima, agad nilang sinunog. Para hindi na daw babalik. Kung minsan, ang sakit na dinadala ng sikmura may pinanggagalingang hindi agad nakikita. Kaya mahalagang pakinggan, hindi lang ang daing ng tiyan, kundi pati ang kalagayan ng kalusugang pangkaisipan o mental health. At kapag ang problema ay hinarap ng tapat at may handang tumulong at umunawa, doon unti-unting muling tumutubo ang pag-asa. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.